Let's pray and we study Bible. Tayo pong lahat ay manalangin at pag-aralan ng Biblia. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Ama naming mahabagi na nasa langit, maraming salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang pag-aralan ang iyong salita. Please give us a humble heart to understand your word. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng mapagkumabang puso upang maunawaan ang iyong salita. And please guide us to the truth. At pakiusap, gabayan niyo po kami patungo sa katotohanan. And today, when we study your word, please let us understand the deep things in the Bible. At sa araw na ito, habang inaaral namin ang iyong salita, nawa maunawaan po namin yung mga malalalim na bagay na nasa Biblia. We pray in the name of Jesus Christ. Pinapanalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. For 2 days, we studied the many important topics. Sa loob ng 2 araw, pinag-aralan natin yung maraming mahalagang mga paksa. Bible talk about the way to get eternal life. Yung Biblia ay tumutukoy sa paraan patungo sa buhay na walang hanggan. God doesn't want to give the material things only. Hindi gustong ibigay ng Diyos yung mga material na bagay lamang. God wants to give us the eternal life. Gustong ibigay ng Diyos sa atin yung buhay na walang hanggan. Because there is eternal heaven. Dahil merong walang hanggang langit. That's why if we don't get salvation according to the Bible, we cannot enter the eternal heaven. Kaya nga, kung hindi natin makukuha yung kaligtasan ng naaayon sa Biblia, ay hindi tayo makakapasok sa walang hanggang langit. So first of all, we have to believe there is God and God is good. Una sa lahat, kailangan nating maniwala na ang Diyos ay totoo at ang Diyos ay mabuti. And second, we have to believe the Bible as a word of God. At pangalawa, kailangan nating maniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. And if we believe the Bible is the word of God, we know our sins. At kung naniniwala tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos, ay makikilala natin yung ating kasalanan. Bible says, according to our sin, we will be judged. Sinasabi ng Biblia na ayon sa ating kasalanan, tayo ay huhukuman. Then when we desire to get salvation with all our heart, it means repentance. God guide us to get salvation. At kung tayo magsisisi ng ating buong puso, ay gagabayan tayo ng Panginoon na magkaroon ng kaligtasan. So we check the many creatures. When we look at the creation, we cannot deny they are designed by God. At tinignan natin yung maraming mga nilikha at kapag tinitingnan natin sila, hindi natin maitatanggi na sila ay dinisenyo ng Diyos. And in order to prove that God knows everything, God prophesies all human history from the beginning to the end. At upang malaman natin na alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay, pinopesya na ng Diyos ang kasaysayan ng tao mula sa umpisa hanggang sa dulo. And in order to prove that God can do everything, God gave the blessing and curse to Israel. At para mapatunayan na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, binigay ng Diyos ang sumpa at biyaya sa Israel. So we already checked the evidences about past history in the Bible. Kaya nga sinuri na natin yung mga ebidensya patungkol sa mga nakaraang kasaysayan sa Biblia. So when we check the story of Garden of Eden, we find the 4 rivers. Kaya nung sinuri natin yung istorya ng Hardin ng Eden, nakita natin yung 4 na ilog. And Noah's Ark already discovered. At na-discover na din yung daong ni Noe. And after Exodus, according to the covenant between God and Israel, God had been ruling Israel people. At pagkatapos ng Exodo, ayon sa tipan na ginawa ng Diyos, sinabi dito na ang Diyos ang namumuno sa Israel. So if God says, Israel, if you obey me, I'll bless you. At sinabi ng Diyos na, Israel, kung ikaw ay susunod sa akin, akin kitang gagantipalaan ng biyaya. If you disobey me, I'll curse you. At kung ikaw naman ay sumaway, ay susumpain kita. But when Israel people disobeyed and killed Jesus Christ, they have been cursed for 2,000 years. Ngunit nang ang Israel ay sumuway at pinatay si Jesucristo, sila ay sinumpa sa loob ng 2,000 taon. So, in Leviticus and Deuteronomy are talking about how Israel people would be cursed. Kaya sa Levitico at Deuteronomeo, dito tinukoy kung paano susumpain ang Israel. They were written 3,500 years ago. Itong mga librong ito ay sinulat 3,500 years ago. But all the words are fulfilled in the history of Israel. Ngunit ang lahat ng mga bagay na ito ay naisakatuparan sa kasaysayan ng Israel. So God said,
you will be surrounded by your enemies and you will eat your children. Sinabi ng Diyos na kayo papalibutan ng iyong mga kaaway at kakainin niyo ang inyong sariling laman. Then the Israel people, in AD 70, Israel people ate their children. At nung AD 70, kinain nila ang kanilang sariling mga anak. And God said, God will scatter all Israel people. At sinabi din ng Panginoon na ikakalat niya ang lahat ng mga Israelita sa iba't ibang bahagi ng mundo. And God said, you will be killed wherever you go. At sinabi din ng Diyos na sila ay papatayin saan man sila magtungo. And your land will be desolated. At ang inyong lupa ay magiging isang ilang. These all the curses were fulfilled when Israel people killed Jesus Christ. Ang lahat ng mga sumpang ito ay naisakatuparan ng patayin nila si Jesucristo. So they were killed. So many Israel people were killed. Kaya nga maraming mga Israelita ang pinatay. That's the price of killing Jesus. Ito yung price ng pagpatay kay Jesus Christ. So we already checked the past history and we already checked how God cursed Israel. Kaya nga sinuri na natin yung nakaraang kasaysayan at kung paano sinumpa ng Diyos ang Israel. And yesterday we already studied how God blessed Israel as well. At kahapon pinag-aralan din natin kung paano biniyayaan ng Panginoon ang Israel. At the end time, in order to prove that the God is still alive, God promised the restoration of Israel. At sa huling mga panahon, para mapatunayan na ang Diyos ay buhay, ipinanauli niya ang bansang Israel. So May 14, 1948, Israel was independent. Suddenly. Kaya nung May 14, 1948, biglang naging malaya ang bansang Israel. And as God promised, they have the abundance of the sea. At ayon sa pinangako ng Diyos, sila ay nagkaroon ng kayamanan ng mga dagat. So these days, through the Dead Sea, Israel people make a lot of money. Kaya nga sa mga panahong ito, sa pamamagitan ng Dead Sea, ay nagkaroon ng maraming kayamanan ng Israel. And also, the God promised to give the wealth of Gentiles to Israel. At bukod pa rito, ipinangako ng Diyos na yung kayamanan ng iba't ibang bansa ay ibibigay sa Israel. As God promised, Israel people have hold the line of all the money in the world. Kaya nga, ayon sa pangako ng Diyos, napunta sa Israel yung linya ng mga mayayaman sa mundo. So through the restoration of Israel, God showed how God blessed Israel. Kaya nga, ayon sa pananauli ng Israel, ay pinakita ng Diyos kung paano niya binigyan ng biyaya ang Israel. But the restoration of Israel has a very important meaning. Pero yung pananauli ng Israel ay may isa pang mahalagang kahulugan. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga, kapag malambot na ang sanga nito at umusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Fig tree indicates Israel. Yung puno ng igos ay pumapatukoy sa Israel. Usually the tree bears a fruit after flowers. Madalas, yung punong ito ay nagkakaroon muna ng bunga bago ang bulaklak. But fig tree suddenly bears fruits without flower. Ngunit itong puno ng igos ay nagkakaroon muna ng bunga nang walang bulaklak. Israel suddenly independent and became strong nation. Yung Israel ay biglaang naging malaya at naging malakas na bansa. Then Jesus said, when you look at the branches tender and leaves the bring forth the leaves, we have to know summer is near. Kaya nga sinabi na kapag malambot na ang mga sanga nito at umusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Jesus Christ came to this world at the first time to spread the seed of the gospel. Dumating si Jesucristo sa mundong ito sa unang beses upang ikalat ang buto ng ebanghelyo. Then when the people believe the gospel, they become the fruits of God. At kung sila ay manampalataya sa ebanghelyo, sila ay naging bunga ng Diyos. Then Jesus promised He will come again. At pinangako din ng Diyos na si Jesus ay dadating muli. And when He comes again, He will bring the only saved people to heaven. At sa kanyang muling pagbabalik, dadalhin niya lamang yung mga ligtas na tao sa langit. That's the harvest time. Ito yung panahon ng pag-aani. In Israel, summer is the harvest time.
Sa Israel, yung tag-araw ay yung panahon ng pag-aani. So before Jesus comes again, there is the last sign. Kaya bago dumating muli si Jesucristo, merong mga tanda. Matthew chapter 24, Mark chapter 13, Luke chapter 21 are talking about the last signs. Itong Matthew chapter 24, Mark chapter 13, at Luke chapter 21, dito binanggit yung mga tanda. And one of the biggest last sign is the restoration of Israel. At isa sa mga pinakamalaking tanda ng huling panahon ay yung pananauli ng Israel. That's why Jesus said, when you look at the Israel independent, you have to know, summer, harvest time, Jesus' second coming is near. Kaya nga sinabi ng Diyos, kapag nakita nyo ang Israel ay malaya na, alamin ninyo na ang tag-araw ay malapit na. Si Jesucristo, ang kanyang muling pagbabalik ay malapit na. So Jesus said, with the restoration of Israel, at the same time, all the last signs will happen. Kaya nga sinabi ni Jesus na sa pananauli ng Israel, kasabay nito, yung mga huling tanda ng huling mga araw ay mangyayari. 1948, Israel already independent. Noong 1948, naging malayang bansa ang Israel. But since that time, all the last signs already happened. At simula ng panahon na yon, nangyari yung mga huling tanda. So we are living at the end time. Kaya nga nabubuhay tayo sa huling mga panahon. And Jesus' second coming is very near. At ang pagbalik ni Jesucristo ay malapit na. So before Jesus' second coming, all the last signs will happen. The biggest last sign is the restoration of Israel. Kaya nga, bago ang muling pagbabalik ni Jesucristo, yung mga tanda ng huling panahon ay mangyayari at ang pinakamalaki sa mga ito ay pananauli ng Israel. Red part, sabihin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Yes. Jesus used to say about Jesus' second coming. At sinasabi ni Jesus yung patungkol sa kanyang muling pagdating. That's why the disciples asked, what will be the sign of your coming and of the end of the age? Kaya nga tinanong ng mga apostol kung ano yung mga tanda ng kanyang muling pagbabalik. Then the Jesus mentioned the many last signs. At binanggit ni Jesucristo yung maraming mga tanda. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Yes. At the time of Jesus, if somebody insists he is a Christ, he must be stoned and killed. Sa panahon ni Jesucristo, kung may magsabi man na siya ang Kristo, siya ay babatuhin at papatayin. But these days, many people insist that they are Christ. Ngunit sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang nagpipilitan sila ang Kristo. The Bible said, Jesus said, they'll deceive many. At sinabi ng Biblia na dadayain nila ang marami. So these days, there is a Russian Jesus, American Jesus, Mexico Jesus, even Philippine Jesus. Kaya sa mga panahon natin ngayon, merong Russian Jesus, may American Jesus, at meron din namang Pilipinong Jesus. Yes. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo, o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat lilitaw ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Even though somebody insists he is Jesus Christ, don't believe it. Kaya nga kung may magpipilitan na siya ang Kristo, huwag po kayong maniwala. And the Bible says, the false Christ and false prophet will show the great signs and wonder. Kaya at sinabi din ng Biblia na yung mga bulaang propeta at bulaang Kristo ay magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Satan doesn't want us to study the Bible. Si Satanas ayaw niyang na tayo ay matuto at mag-aral ng Biblia. Because if we study the Bible, we can get salvation and go to heaven. Dahil kung aaralin natin yung Biblia, tayo magkakaroon ng kaligtasan at makakapunta sa langit. That's why Satan guide the people to focus on the something else. Kaya nga, nililigaw ni Satanas yung mga tao na mag-tuon ng kanilang pansin sa ibang mga bagay. Material things. You have to earn the more money. Patungkol sa mga material na bagay, kailangan magkaroon pa ng maraming pera. You can enjoy your world. Magsaya ka sa iyong buhay. Make a boyfriend and girlfriend and drink and drug. Enjoy. Mag-boyfriend
ka, mag-girlfriend ka, uminom ka, magdroga ka, mag-enjoy ka. Don't think about the salvation and God. Huwag mong pag-isipan yung kaligtasan at ang Diyos. And if we decide to believe God, the Satan is not afraid. At kung magdesisyon man tayo na maniwala sa Diyos, hindi takot si Satanas. They encourage to attend the church. Kanya kang papapuntahin pa nga sa church. Satan says, attend the church. Sasabihin ni Satanas, umattend ka sa church. Believe in God. Maniwala ka sa Diyos. And also, there is a miracle and sign. At magkakaroon din ng mga milagro at mga tanda. You can speak a tongue. Maaari kang speaking tongues. You know, speaking tongue? Some people say, when they prayed, Mga tao Speaking na tongue. nananalangin na and they seek the signs and miracle. at sila ay umaasa sa mga tanda at mga milagro. One pastor says, if you are sick, come to the front. At sinasabi ng isang pastor, kung ikaw ay may sakit, pumunta ka dito sa harapan. Pastor, I have a cancer. Pastor, meron akong cancer. Okay, by the power of the God, I'm gonna heal ya. Okay, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, papagaling kita. Here is the cancer. Ito yung cancer. I'm okay now. Okay na ako. You are God. Ikaw ay Diyos. Yes, I'm Jesus Christ. Ako si Jesucristo. The Bible says, through the signs and miracle, they deceive people. Sinabi ng Biblia na sa pamamagitan ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ililigaw nila ang marami. We don't need to force the pig to the slaughter. Hindi natin kailangang persahin yung baboy patungo sa katayan. If we spread the beans in the front, they just followed and willing to naturally go to the slaughter. Kung ilalatag natin yung mga beans patungo sa katayan, susundan lamang ito ng baboy. Satan tempt us not with the tempt us through the miracles and the signs and the material things to go to hell together. Tinutukso tayo ni Satanas gamit yung mga material na bagay at mga tanda para mapunta tayo sa impyerno. Oh. Satan doesn't bring us to heaven. No. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot. At magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Since Israel was independent, number of earthquake dramatically increased. Simula nang maging malaya ang Israel, yung mga malalakas na lindol ay tumaas. So when the earthquake occurred in the sea, it make a big tsunami. Kaya nga kapag nagkaroon ng lindol sa dagat, nagkakaroon ng malaking tsunami. Look at this chart. Tingnan po natin itong chart This na is to. the number of earthquakes. Ito yung bilang ng lindol na nangyayari. Then what happened in the 20th century? At ano nangyari noong 20th century? Why the number of earthquakes dramatically increased? Bakit biglaang tumaas yung dami ng mga lindol? In 1948, Israel was independent. Dahil noong 1948, naging malayang bansa ang Israel. So these days, the number of tsunami also is getting increased. Kaya nga sa panahon natin ngayon, yung bilang ng tsunami ay tumataas din. This is the today's earthquake only in Philippines. Ito yung mga lindol dito lamang sa Pilipinas. Look at this. Tingnan po natin. Only today. Ito ay sa ngayong araw lamang na ito. In somewhere, there is earthquake in Philippines.
May lugar dito sa Pilipinas na nagkaroon ng lindol. And this is the active volcano in Philippines. Ito yung mga aktibong bulkan sa Pilipinas. Still, they are ready to erupt. May oras na handa na silang sumabog. Everyone knows the Mayon volcano. Nalalaman natin yung Mayon Volcano. When I check, from the 2000 years, the eruption of the Mayon volcano is very often. Nung aking suriin, nung mga panahon ng 2000, Since kakaunti lamang yung mga beses na sumasabog itong bulkang ito. and one of the last sign is the great signs from heaven. At isa sa mga tanda ay yung mga kilakilabot at dakilang tanda mula sa langit. These days, the weather is getting hotter and hotter and colder and colder. Sa panahon natin ngayon, yung init ay tumataas at minsan naman ay lumalamig na lumalamig. In California, the temperature is increased up to the 54 Celsius. Sa California, tumaas yung init hanggang sa 54 degrees Celsius. That's why the trash can is melted on the sunshine. Kaya nga, pati itong basurahan ay natunaw sa sinag lamang ng araw. Corn becomes a popcorn. Itong corn ay naging popcorn. Biscuit is roasted, cooked. Biscuit. Biscuit. Itong biskwit ay naging naluto. So many people are dying. Kaya nga, maraming mga tao ang namamatay. Expert says this is just a beginning. Sinasabi ng mga eksperto na simula pa lamang ito. But amazingly, in Sahara Desert is in Africa, there is snow. Ngunit kamangha-mangha na sa Sahara Desert sa Africa ay nagkaroon ng niebe. Can you imagine? We have a snow in Philippines. Maisip niyo po ba ito na magkaroon ng niebe sa Pilipinas? But Jesus said there will be the great sign from heaven. Ngunit sinabi ng Diyos, ni Jesus, na magkakaroon ng tanda mula sa langit. Even Philippines is strange. Maging sa Pilipinas ay may mga nangyayaring kakaibang mga bagay. Yellow hailstone is the pieces of ice. May mga yelo o hailstorm sa Pilipinas. Pieces of ice. Mga piraso ng yelo. So in the Quezon last year there was the hailstones. Kaya nga sa Quezon, nung nakaraang taon, nagkaroon Pamilya, umulan ng bumagsak piraso ang ng yelo. maliliit na butil ng yelo o hail kasabay ng malakas na ulan sa ilang bahagi ng Fairview, Quezon City ngayong Martes ng hapon. Nakuna ng video ng ilang residente ang It's pagbagsak not ng raining, hail it's a sa kanilang hailstorm. bubungan Hindi ito at ulan, meron kundi din sa piraso ng kahabaan mga ng Regalado yelo. Avenue. Isang puno naman ang nabuwal sa may Ascension Road sa Lagro kaya humanap muna ng alternatibong ruta ang ilang motorista. Malakas din kasi ang naging hampas ng hangin sa kasagsagan ng buhos ng ulan. Nangyayari ang hailstorm kapag matindi ang thunderstorm kung saan umaakyat sa mas mataas na bahagi ng atmosphere ang ulap kaya nagiging yelo ang water droplets. Nagbabangga ng mga yelong ito, lumalaki ng lumalaki at muwabagsak sa lupa kapag mabigat na. So all the last signs already happened. Kaya nga, lahat ng mga tanda ay nangyari na. Because of lack of time, I cannot introduce all the last signs, but if you carefully read the Matthew chapter 24, you can check. All last signs already happened. Dahil sa kakulangan ng oras, hindi ko na mababanggit lahat ng mga tanda. Ngunit kung babasahin niyo yung Matthew 24, lahat ng mga tanda ay nangyari na. Then the biggest last sign is, the last one, Israel's restoration. At ang pinakamalaki sa lahat ng mga tandang ito ay yung sa panghuli, yung pananauli ng Israel.
So, we are living at the end of end time. Kaya nga, tayo ay nabubuhay sa mga huling panahon. If Jesus comes again, He will bring the only saved people to heaven. Sa muling pagbabalik ni Jesucristo, dadalhin niya lamang yung mga ligtas na tao sa langit. It's called the rapture. Ito ay tinatawag na rapture. And after rapture, the 7 years great tribulation will start. At pagkatapos ng rapture, ay magsisimula ang 7 taong kapighatian. That's the time for God to judge this world. Ito ay ang panahon para sa Diyos na hatulan ang sanlibutan ito. God already gave so many chances to get salvation. Marami nang binigay na pagkakataon ang Diyos na magkaroon ng kaligtasan sa mga tao. But if people reject again and again up to the end, God start the 7 years great tribulation. Ngunit kung paulit-ulit nating tatanggihan yung kaligtasang ito, hanggang sa dulo, ay magsisimula ang 7 taong kapighatian. That's the time to judge this world. Ito ang oras para hatulan ang sanlibutan ito. So before the launching missiles, the troops will be withdrawn. Bago pasabugan ng missile yung isang lugar, ay papaatrasin yung mga hukbo. Like this, before God judges this world, God will bring the saved people. Katulad nito, bago hatulan ng Diyos ang mundong ito, kukunin niya muna yung mga ligtas na tao. So Bible clearly says, the 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Yes. So the Bible says, Jesus will descend from heaven. At sinabi ng Biblia na si Kristo ay bababa mula sa langit. That time, the saved people will be lifted up to heaven. At sa oras na yon, yung mga ligtas na tao ay itataas sa langit. So pagkatapos, would you read? Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. So with the magnet, when we rubbed the soil, only the iron powder is attached to the magnet. Kagaya ng magnet, kapag ito ay ating inilutang sa lupa, tanging yung mga bakal na pulbos lamang yung didikit dito. So when Jesus comes again, the only saved people will be lifted up. Kaya nga sa muling pagdating ni Jesucristo, tanging yung mga ligtas lamang yung dadalhin sa langit. Unsaved people will be left behind in this world. Yung mga hindi ligtas ay may iwan dito sa mundong ito. And they will enter the 7 years tribulation. At papasok sila sa 7 taong kapighatian. So Jesus clearly says, the Matthew chapter 24, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya may 2 taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May 2 babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Yes. So the husband and wife sleep together. May 2 mag-asawa na natutulog na magkasama. But when Jesus comes again, Jesus will bring the only saved person. Ngunit sa muling pagdating ni Jesucristo, tanging yung ligtas lamang yung dadalhin niya. 2 women work in the kitchen, May 2 babaeng nagtatrabaho sa kusina, but Jesus will bring the only saved person. ngunit dadalhin lamang ni Jesus ang ligtas na tao. So if you don't get salvation according to the Bible, you will be left behind. Kaya nga kung hindi ka magkakaroon ng kaligtasan ayon sa Biblia, ikaw ay maiiwan. Pastor, I accept Jesus as my personal Savior. Pastor, tinatanggap ko si Jesus bilang aking personal na tagapagligtas. No, that's not the salvation. Hindi ito ang kaligtasan. Because of our sin, we are separated from God. Dahil sa ating kasalanan, tayo inihiwalay sa Diyos. That's why even though we pray, the Bible says God doesn't hear us. Kaya nga, bagaman tayo nananalangin, sinasabi ng Biblia na hindi tayo naririnig ng Diyos. Attending the church, offering, and good works cannot pay even one single sin. Sa ating pag-attend ng church, sa paghahandog ng pera, sa mabubuting mga gawa, yung mga bagay na ito hindi makakapagbayad ng kahit isang kasalanan. If all our sins are not forgiven before God, we cannot go to heaven. Kung hindi lahat ng kasalanan natin ay mapapatawad, hindi tayo makakapunta sa langit. We will be left behind and enter the 7 years great tribulation. Tayo may iwan at papasok sa 7 taong kapighatian. So one day, Jesus will come. Kaya sa isang araw, dadating si Jesucristo. Then He will bring the only saved people. At dadalhin niya ang mga ligtas na tao.
Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. They attend the church, Umaattend sila sa church, but they are left behind ngunit sila ay naiwan. because they don't get salvation according to the Bible. Dahil hindi nila nakuha ang kaligtasan ayon sa Biblia. Even though he cried, it's too late. Bagaman sila umiiyak, huli na ang lahat. Because after rapture, during the 7 years tribulation, there is no chance to get salvation. Dahil pagkatas ng rapture, sa loob ng 7 taong kapigatian ay wala ng pag-asa ng kaligtasan. And after the 7 years tribulation, there is the millennium kingdom. At pagkatas ng 7 taong kapigatian ay may millennial kingdom. Then God will end the history. At tatapusin ng Diyos ang kasaysayan. Then God will judge all people. At hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao. And if they get salvation, they go to heaven. At If kung- they are not, they go to hell. At kung sila'y ligtas, sila'y pupunta sa langit. At kung sila'y hindi ligtas, sila'y pupunta sa impyerno. So this time is very near the 7 years tribulation. Kaya nga yung panahon natin ay napakalapit na sa 7 taong kapighatian. The Revelation already prophesies what will happen during that time. Sa Apokalipsis ay sinabi na kung ano yung mangyayari sa panahon na iyon. Because this time is very near, we can check how much is ready. Dahil malapit na ang panahong ito, maaari nating suriin kung gaano karami na yung mga bagay na inihanda para rito. So briefly, I'll explain what will happen during the 7 years tribulation. Kaya nga sa maikling oras, babanggitin ko yung mga mangyayari sa loob ng 7 taong kapigatian. During this time, the Bible says 2 prophets will appear in Israel. Sa loob ng 7 taong kapigatian, sinabi ng Biblia na may 2 propetang darating sa Israel. Only 144,000 Jewish people will get salvation, not Gentiles like us. Tanging 144,000 lamang ng mga Hudyo ang maliligtas, hindi hintil na katulad natin. Then world will become the one world. Ang mundo ay magiging isang mundo. These days, everything is ready because of pandemic. Sa panahon natin ngayon, lahat ay handa na dahil sa pandemic. And the first step to make a one world is the making the national ID card. At ang unang hakbang para gumawa ng isang mundo ay yung paggawa ng national ID card. And the temple in Jerusalem will be rebuilt. At yung templo sa Jerusalem ay gagawing muli. In Israel, there is the temple institution. Sa Israel ay merong tinatawag na temple institution. Their work is the only to prepare how to build the temple again. Ang kanilang trabaho lamang ay ang ihanda ang lahat ng bagay at ang plano patungkol sa paggawang muli ng templo. They already prepared everything. Hinanda na nila ang lahat ng mga bagay. Then in the middle of the 7 years tribulation, Antichrist will appear. At sa gitna ng 7 taong kapigatian, ang Antikristo ay darating. And the Bible says, he will kill all the saved Jewish people. At sinasabi ng Biblia na papatayin niya lahat ng ligtas na mga Hudyo. And he will force people to receive the 666 mark. At pupwersahin niya ang mga tao na tumanggap ng 666 na tanda. And he will make his own idol. If the people don't worship it, the Antichrist will kill these people. At gagawa siya ng kanyang sariling larawan at kung sino mang hindi sumamba dito ay papatayin niya. Then at the end of the 7 years tribulation, there is the Armageddon, the last war. At sa kahuli-hulihan ng 7 taong kapigatian ay ang huling gera, ang Armageddon War. Everything is already ready. Ang lahat ng bagay ay hinanda na. The Bible says, the idol of the image of the Antichrist, here is the beast. Beast, if you read the whole chapter, beast indicates the Antichrist. At sinasabi ng Biblia na yung larawan ng halimaw, Halimaw. Is Sinas- Antichrist. ang sinasabi ng Biblia, yung halimaw ay yung Antikristo. And basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. Actually, idol cannot speak. Sa katotohanan, yung mga Diyos-Diyosan o larawan ay hindi nakakapagsalita. But 1,900 years ago, the Revelation prophesies
idol of Antichrist will speak. Gayunpaman, nung 1,900 years ago, ipinopesiya na ng Biblia na yung larawan ng halimaw ay makapagsasalita. It's possible these days Posible na to sa panahon natin ngayon because of AI. dahil sa AI. Have you heard artificial intelligence? Narinig nyo na po ba itong artificial intelligence? So through the AI chip, the scientists think the robot can think like a person. Dahil sa AI chip, ginawa ng mga scientifico na yung isang robot ay makapag-isip My na gaya darkest ng thoughts tao. are that humans will eventually be replaced by robots. AI I think that humans will be replaced because robots will eventually be Kaya nga nung faster, tignan ko itong stronger, interview ng and AI more chip na intelligent. robot, nagsasalita sila na gaya ng tao. In this future, And in humans are Japan, nothing the more people than already slaves to the worship robots the that are treated robot badly. in the This is a Buddhism. scary At sa future. Japan, mayroon ng mga tao na sumasamba sa robot na ito sa Buddhism. The robot share the sermon for Buddhists. Itong robot na ito ay nagbabahagi ng Dumating sermon na sa ang mga tamang Buddhist. oras para sa $1,000,000 na robot na Diyos. Isang templo ng Buddhist ng Hapon ay kumakailan ipinakilala ang isang bagong miyembro. Kaya nitong mangaral at maghatid ng mga sermon mula sa sutras ng puso. Ang Osaka University ay gumugol ng halos $1,000,000 upang mabuo ito. Ang robot ay namodelo pagkatapos ni Kanon, ang Diyos ng Buddhist ng awa. At nagsimula na itong mangaral sa publiko. Sinabi ng templo, sa oras na ito, nagbago ang kanon sa isang android. And Bible says Antichrist will force people to receive the 666 mark. At sinabi ng Biblia na ang Antikristo ay pupersay ng mga tao na tumanggap ng tanda ng 666. Would you read? At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. On the right hand or forehead. Sa kanilang kanang kamay o sa noo. And would you read? Upang walang sinumang makabili o makapagbili, maliban ang may tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. People will buy or sell through this mark. Ang mga tao ay makakabili at makakapagbili sa pamamagitan ng tandang ito. And next verse, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kailangan dito ang karunungan, ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao, ang bilang nito ay 666. Bible says that number is 666. Ang bilang nito ay 666. These days, we are using the 666 barcode. Sa panahon natin, ginagamit itong 666 barcode. All the products use the barcode. Lahat ng mga produkto ay gumagamit ng barcode na ito. Here is the first two line is a 6. Itong unang dalawang guhit na ito ay tumutukoy sa numerong 6. And middle and the last, there is a 6 and 6. So this barcode is called the 666 barcode. At meron din sa gitna at sa hulihan, kaya nga itong barcode na ito ay tinatawag na 666. First three numbers indicates which country the maker this product. Yung unang tatlong numero ay tumutukoy sa kung anong bansa ginawa itong produktong ito. Do you like a ding dong? Gusto niyo po ba yung dingdong? The first three number 480. Yung That's unang- the Philippine number. Yung unang tatlong numero, yung 480, ay tumutukoy sa Pilipinas. Actually, in the world, there are many kinds of barcode system. Sa katunayan, sa mundo, maraming mga uri ng klase ng barcode. But 44499 system have many errors. Ngunit yung 444, yung 999 system, ay maraming error. That's why people use the only 666 barcode. Kaya nga, ginagamit lamang ng tao itong 666 na barcode. Exactly as Bible prophesied almost 2,000 years ago. Eksaktong ipinopesiya sa Biblia, 2,000 taon na ang nakalilipas. The Bible says people will buy or sell through this mark. Sinabi ng Biblia na ang mga tao ay makakabili o makakapagbili sa pamamagitan ng tandang ito. At the time, they used the only coins. Nung panahon na yun, gumagamit lamang sila ng mga barya. They cannot imagine even the credit card. Hindi nila maisip kahit man yung credit card. The paper bill was made in the 1024 AD in China.
Ang pinakaunang perang papel ay ginamit noong 1024 AD sa China. In Philippines, we made the pesos in 1852. Dito sa Pilipinas, unang ginamit natin yung pesos noong 1852. So how could people imagine people will buy or sell through the mark? Kaya paano may imagine ng mga tao na bibili sila at makakapagbili sa pamamagitan nitong tanda? Bible is really word of God. Dahil itong Biblia ay totoong salita ng Diyos. And these days, barcode is connected with the RFID chip. At sa panahon natin ngayon, itong barcode ay konektado sa RFID chip. So it's very easy to implant in our body. Kaya nga napakadali na lamang nitong i-implant sa katawan natin. In the toll gate, we already use the RFID chip. Sa mga toll gate, gumagamit na tayo ng RFID chip. And we already put in the passport. Maging sa mga passport natin ay meron ng Then, where is the best place to implant the RFID chip? Kung gayon, saan kaya yung pinakamabisang parte ng katawan para i-implant yung RFID chip? Right hand. Sa kanang kamay. Bakit po? Because all the people's blood vessel pattern is different. Bakit po? Dahil sa yung pattern ng ugat sa kanang kamay ng tao ay iba sa bawat isa. So, if we plant the RFID chip in the right hand, we prove our identity through the pattern of the blood vessel, and then we can buy or sell. Kaya nga, kung lalagay natin yung RFID chip sa kanang kamay natin, mapapatunayan natin yung pagkakakilanlan natin at makakabili tayo at makakapagbili. The global company Amazon already used the palm scanner to pay. Itong pandaigdigang kumpanya, itong Amazon, ay gumagamit na ng palm scanner para makapagbayad. And another place is the forehead. At isa pang lugar na maaaring paglagyan ng chip ay yung ating noo. Because all people's iris are different. Dahil yung mga iris ng mga tao ay iba sa bawat isa. In Philippines, the Philippine government is collecting the data of iris. Sa Pilipinas, kinokolekta na ng gobyerno yung data patungkol sa mga iris ng tao. Payag ka bang ipaska ng iyong mata kapalit ng pera? Yan ang pinilahan kamakailan ng mga tiga-Bulacan. Pero may iba, kunu-question kung hindi ba yan paglabag sa privacy ng mga tao. Para saan ba talaga ito? Sitwasyon po ngayon dito sa Plaridel. Halos hindi na matanaw ang dulo ng pila sa dami ng dumagsa kamakailan sa gym na ito sa Plaridel, Bulacan. Meron daw kasi ritong namimigay ng pera. 1,000. Siyempre, binili ng pagkain. Pero kailangan nyo muna raw mag-install ng app ng kanilang kumpanya, magparehistro at saka iscan ang inyong mga mata. Sa isang kisap mata, instant pera. Kulang 2-3. Manganganak din yung asawa ko. Baka konting ipon din. Kailangan muna nilang magpa-iris scan. Sa kung tawagin ay orb. Ang ating iris kasi, gaya ng ating fingerprints, may natatanging pattern na maaaring gamitin bilang identification o pagkakilanlan. Yung mga characteristics naman ng iris natin, meron tayong ridges at meron tayong folds. Yung kanyang arrangement, and it's very unique for each individual. Yung fingerprint kasi, meron tayong 40 markers lang. But with the iris, we can have about 250 unique markers per each individual. That's why it's very reliable when it comes to identifying the identity of each person. Some people is afraid to inject. May mga tao na natatakot sa injection. But these days, the scientists make a microneedle patch. Kaya sa mga panahon natin ngayon, gumawa yung mga scientifico ng microneedle patch. So, they don't need to use the needle. They just attach the patch, then it can enter, observe in our body. Kaya nga hindi na nila kailangan gumamit ng karayom, kundi ididikit na lamang itong patch na to at papasok na ito sa ating katawan. So it means everything is already ready to fulfill all the prophecies. Kaya nga, ibig sabihin nito na lahat ng mga bagay ay hinanda na para maisakatuparan yung mga propesiya. Isang kumpanya sa Amerika ang nagpasya na taniman ng chips sa mga trabahador upang ma-improve at mapadali ang trabaho. Ang ilan ay nabahala ng malamig na hinaharap na lubos na sinubaybayan ay naging katotohanan na.
Sa mga pelikula, ang mga chips na itinatanim sa pulso ay ginagamit upang matrak ang lokasyon, at ang mga chips sa ilalim ng tainga ay hinahak para paalisin ang mga kaaway. Plano ng isang American IT company na magtanim ng kasing sukat ng bigas na chips sa 50 voluntaryong empleyado. Ang chip ay ininject sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo tulad ng isang shot. Ito ang susunod na bagay na hindi maiiwasang mangyari at gusto naming maging bahagi nito. Sinasabi ng kumpanya na madadagdagan nito ang autonomiya sa trabaho sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay tulad ng pag-clocking at pagbili ng mga gamit sa opisina na mas maginhawa. Sa Sweden, mahigit 20,000 katao na ang gumagamit ng gayong mga chips. Binubuksan nila ang mga pinto sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang kamay sa isang scanner at nagpapaandar ng copy machine sa pagkampay ng kamay. Ngunit ang mga kritiko ay nagtataas ng mga alalahanin tungkol sa mga nakatagong epekto sa likod ng kahusayan at kaginhawaan na ito. Ang lahat ng data na iyon ay maaaring maisip na makolekta. Kaya't ang tanong ay kung ano ang mangyayari dito, pagkatapos para saan ito ginagamit. Lumalaki ang pangamba na ang teknolohiyang ito ay maaaring gamitin sa maling paraan para sa pag-hack at pagsubaybay na nagtutulak sa lipunan patungo sa isang dystopian na hinaharap. So everything is already ready. Kaya nga ang lahat ng mga bagay ay inihanda na. And if you don't get salvation, you will hear the one announcement one day. At kung hindi ka ligtas, ay makakatanggap ka na lang ng anunsyo sa isang araw. From the barangay hall, ladies and gentlemen, you have to come to the barangay hall to implant the barcode in your body. Kaya nga sa isang araw, bigla na lang, lumapit kayo sa barangay hall para lagyan ng microchip ang inyong katawan. If you hear that news, you are already late to get salvation. Kapag narinig nyo yung balitang ito, huli na ang lahat para magkaroon kayo ng kaligtasan. And finally, you will face on the last war, Armageddon war, at the end of 7 years tribulation. At sa huling panahon ng 7 years tribulation, ay ang huling digmaan ng Armageddon War. You will face on this war. Iyong haharapin itong gerang ito. So, when you look at Ezekiel chapter 36 is talking about the restoration of Israel. Yung ating titignan yung Ezekiel, sa chapter 36, ito ay pumapatungkol sa pananauli ng Israel. And 37 is talking about the Israel will become the strong nation. At yung chapter 37 ay patungkol sa ang Israel ay magiging isang malakas na bansa. These days, two chapters are already fulfilled. Sa panahon natin ngayon, itong dalawang chapters na ito ay nangyari na. But chapter 38 is talking about the last war. Ngunit itong chapter 38 ay pumapatungkol sa huling digmaan. This chapter is not fulfilled yet. Itong chapter na ito ay hindi pa nangyayari. But at the end of the 7 years tribulation, you will see if this chapter will be fulfilled. Ngunit sa katapusan ng 7 taong kapighatian ay makikita mo kung mangyayari ba itong chapter na ito. The Bible says, these countries will invade Israel. Sinasabi ng Biblia na itong mga bansang ito ay lulusob sa Israel. Gog, Magog, Rosh, Meshech, and Tubal, they are all indicates one nation, Russia. Itong Gog, Magog, Rosh, Meshech, at Tubal, ito'y tumutukoy lamang sa isang bansa. Ito yung Russia. Gog and Magog is the area in Russia. Itong Gog at Magog ay isang lugar sa Russia. Russia area was called the Gog in the ancient time. Yung Russian area ay tinatawag na Gog nung unang panahon. And Rosh is the original name of Russia. At itong Rosh yung original na pangalan ng Russia. And Meshech is in Hebrew, and in Greek is called the Moscow. At itong Meshech ay salitang Hebreo at sa salitang Griego ay tinatawag na Moscow. Moscow is the capital of Russia. Itong Moscow yung capital ng Russia. And Tubal is the biggest, is Tobolsk. That's the biggest, one of the biggest province in Russia. At itong Tubal o tinatawag na Tobolsk ay ito yung malaking probinsya sa Russia. So, biblical scholars says, when will Russia invade Israel? At sinasabi ng mga biblical na scholar na kailan kaya lulusubin ng Russia ang Israel. Russia's nickname is Bear. Ang palayaw ng Russia ay oso. Bear is looking at Israel. Itong oso ay nakatingin sa Israel. At the time, the Ezekiel chapter 38, these countries will join the last war.
Sa araw na yon, sa Ezekiel chapter 38, itong mga bansang ito ay sasama din naman sa gerang ito. Verse 5, Persia, Ethiopia, Put, and verse 6, Gomer and Bet-Togarmah. Sa verse 5, itong Persia, Ethiopia at Put, at sa verse 6, itong Gomer at Bet-Togarmah. Persia, in 1935, it transferred the name to Iran. Itong Persia, noong 1935, pinalitan nila ang kanilang pangalan patungo sa Iran. And Ethiopia and Put, here is Iran, and Put, in English version, is Libya. At itong Ethiopia at Put, itong Put sa English version ay tinatawag na Libya. Here, this is the NKJV version, Persia, Ethiopia, and Libya. At itong sasalin ng NKJV, itong Persia, Ethiopia at Libya. And Gomer and Togarmah is the area of Turkey. At itong Gomer at Togarmah ay matatagpuan sa lugar ng Turkey. Here is Gomer and Togarmah. Itong Gomer at Togarmah. So, when Russia invade Israel, these all countries will join the last war. Kaya nga kapag nilusob na ng Russia ang Israel, itong mga bansang ito ay sasali sa huling digmaan. These days, Iran has a war with America. Sa mga panahon natin ngayon, yung Iran ay merong gera sa Amerika. Before this war, 2024, Iran launched attack at Israel. Bago yung gerang ito, noong 2024, yung Iran ay nagpasabog ng missile sa Israel. Then these days, America is controlled by Israel people. At sa mga panahon natin ngayon, yung Amerika ay kinokontrol ng mga Israelita. So through America, Israel attacked Iran. Kaya nga sa pamamagitan ng Amerika, inatake ng Israel ang Iran. Sometimes Donald Trump mentioned he can use the nuclear bomb. Kaya minsan binabanggit ni Donald Trump na maaari niyang gamitin yung nuclear bomb. But at the end, at the last war, at the end of the 7 years tribulation, people will really use the nuclear bomb. Ngunit sa katapusan ng 7 taong kapighatian, ay dito talagang gagamitin yung nuclear bomb. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Na sa pamamagitan din ito, ang dagdiig noon ay inapawa ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy, na inilaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. So the word that the existed parachute being flooded with water, that time is talking about the time of Noah. Ang daigdig noon ay inapawa ng tubig at nagunaw. Yung panahon na ito ay tutukoy sa panahon nila Noe. So, God judged the whole world with great flood at the time of Noah because of sin. Kaya sa panahon ni Noe, hinatulan ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig dahil sa kasalanan. But God said, this time, God preserved the earth in order to judge it with a fire. Ngunit sinabi ng Diyos, sa panahon natin ngayon, ay hatulan ng Diyos yung sanlibutan sa pamamagitan ng apoy. That will be the nuclear bomb. Ito yung nuclear bomb. Because the 2 Peter chapter 3 verse 12, because of this verse, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nasa pamamagitan din nito, ang daigdig noon ay inapawa ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy, na inilaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. There was the professor studying the nuclear bomb. May isang profesor na nag-aaral ng nuclear bomb. He exactly mentioned this is the principle of the nuclear bomb. At eksakto niyang sinabi na ito yung prinsipyo ng nuclear bomb. What's the element? Anong mga elemento ito? When we cut all the things and the last unit is the element. Kapag ating binahabahagi yung mga bagay at yung pinakamaliit na bahagi ay yung element. Then when we firstly, when we heat and broken, it can produce a lot of heat. At kapag pinwersa nating ipainitin at sirain itong element na ito ay gagawa ito ng napakalakas na init. Especially the uranium. At ang espesyal sa mga ito ay ang uranium. So the last part, the elements will melt with the fervent heat. At sa huling bahagi, ang mga bagay ay the last part, the sa apoy.
sa apoy inilaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. So uranium is hot temper. At yung uranium ay mainit. If he is heated and pressed, it can erupt. Kapag siya ay ininit at dinikdik, siya ay sasabog. Then it can make a domino chain effect. At maaari itong gumawa ng domino effect. Then that's the principle of the nuclear bomb. At ito yung prinsipyo ng nuclear bomb. So once the nuclear bomb explodes in Manila, look at this, you will see what will happen. At kapag pinasabog within 1 kilometer, suddenly it's gone. At kapag pinasabog yung nuclear bomb sa Maynila, sa loob ng 1 kilometro, sa isang iglap, lahat ay mawawala. All structures and matter, all people vaporized and melt. Lahat ng struktura ay mawawasak at matutunaw. They don't even know when they die. Hindi man lamang nila malalaman kung kailan sila namatay. Up to 9 or 10 kilometer, all people die. At sa loob ng 9 hanggang 10 kilometers, lahat ng tao ay mamamatay. Up to Quezon and Makati, Pasay, abot ito hanggang Quezon, Makati, Pasay. So, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa at ang kanilang mga mata ay mabubulok sa kinilalagyan ng mga ito. At ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. When the nuclear bomb explodes, while people are standing, their body are melt down. At kapag sumabog yung nuclear bomb, habang sila'y nakatayo pa, mabubulok ang kanilang katawan. If you don't get salvation, you will enter the 7 years tribulation. Kung hindi ka maliligtas, ikaw ay papasok sa 7 taong kapighatian. And you will face on the last war. At haharap ka sa huling digmaan. And finally, you will go to the hellfire, eternal hell. At sa huli, ikaw ay mapupunta sa walang hanggang impyerno. That's why God showed all the signs, because God wants us to get salvation. Kaya nga, ipinakita ng Diyos lahat ng mga tandang ito dahil gusto ng Diyos na tayo ay maligtas.
two attributes of God is our justice and love. Dalawang katangian ng Diyos ay ang hukom at pag-ibig. God is justice. Ang Diyos ay hustisya. That's why whenever people commit a sin, God always judges sinners. Kaya nga kapag may taong gumagawa ng kasalanan, ay hinatulan niya ang makasalanang ito. So at the time of Noah, God judged the whole world with the flood because of a sin. At sa panahon ni Noe, ay hinatulan ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig dahil sa kasalanan. This time, God planned to judge the whole world with the fire because of a sin. Sa panahon natin ngayon, ay huhukuman ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng apoy dahil sa kasalanan. But God is love. Ngunit ang Diyos ay pag-ibig. That's why, at the time of Noah, God already prepared the Noah's Ark. Kaya nga sa panahon ni Noe ay inihanda na ng Diyos ang daong ni Noe. Through Noah, God wants to bring all the people together in the ark. Sa pamamagitan ni Noe, gusto ng Diyos na dalhin lahat ng tao sa papunta sa daong. But most of the people rejected and ignored God's warning. Ngunit halos lahat ng mga tao ay tumanggi at hindi pinansin yung babala ng Diyos. Even these days, as God prepared the Noah's Ark, so God prepared the salvation for everyone. Kaya nga, maging sa panahon natin ngayon, bago ihanda ng Diyos yung apoy, ay inihanda niya rin yung kaligtasan. God wants everyone to get salvation. Gusto ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. So, if we ignored or reject God's love, we cannot get salvation. Kaya nga, kung tatanggihan natin at hindi papansinin yung pag-ibig ng Diyos, ay hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. So until now, we checked the 4 parts, how God achieved the future things. At hanggang sa ngayon ay sinuri natin itong 4 na bagay, maging itong kung paano sinakatuparan ng Diyos yung mga bagay na mangyayari pa lamang. So it means God is alive and Bible is really, really Word of God. Kaya nga, nangangahulugan ito na ang Diyos ay buhay at ang Biblia ay talagang salita ng Diyos. Tama po ba? Tama po ba? So now, we're gonna study the very, very important topic. Kaya nga, sa oras na ito, pag-aaralan na natin yung napakahalagang paksa. Let's have some stretching. Mag-stretching po muna So the tayo. front, kanan, kaliwa, sa likod, and shout. According to the acupuncture, our hands is connected with each part of our body. Ayon sa acupuncture, yung ating kamay ay nakakonekta sa iba't ibang bahagi ng katawan natin. So this part is connected with the, I'll show you. This part is connected with the head. Itong parteng ito ay nakakonekta sa ulo. And this is connected with the hands. At itong mga parteng ito ay sa kamay. And this is the foot. At dito yung sa paa. So if you have the headache, you can press here. Kaya kung masakit ang iyong ulo, maaari mong diinan dito. If you have a stomachache, you press here. At kung masakit ang iyong tiyan, dito mo siya diinan. Diarrhea, press here. Kung mayroon kang diarrhea, dito. Okay lang po? So, if you are sleepy, press here. Kaya kung kayo inaantok, diinan nyo dito. And if you want to be healthy, clap the hands. At kung gusto nyo maging malusog, pumalakpak po kayo. Very good. Pastor, I want to be smarter. Pastor, gusto ko pong maging mas matalino pa. I want to be smarter. Gusto ko pong maging mas matalino pa. From now, we're gonna study the very important topics. Mula ngayon ay pag-aaral natin yung napakahalagang mga paksa. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo pinaniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? So here are earthly things and heavenly things. At dito ay may mga
makamundong bagay at makalangit na bagay. And earthly things is talking about what is happening in this world. At yung makamundong bagay ay pumapatungkol sa mga bagay na nangyayari dito sa sanlibutan. Heavenly things are the spiritual things. At yung mga makalangit na bagay ay yung mga spiritual na bagay. It's hard to believe the spiritual things and what will happen after we die. At mahirap paniwalaan yung mga spiritual na bagay at kung anong mangyayari pagkatapos nating mamatay. Tama po ba? Do you believe heaven or hell? Naniniwala po ba kayo sa langit at sa impyerno? Have you seen? Nakita nyo na po ba? That's why God shows us all the history is running and fulfilled according to the Bible. Kaya nga ipinakita ng Diyos na yung lahat ng kasaysayan ay nangyayari at isinakatuparan ayon sa Biblia. So when we believe that the earthly things is fulfilled according to the Bible surely, we can also believe even heavenly things will be fulfilled according to the Bible. Kaya nga kung tayo ay naniniwala na lahat ng mga bagay ay nangyari ayon sa Biblia ng sigurado, ay maniniwala din tayo na yung mga makalangit na bagay ay totoong mangyayari ayon sa Biblia. Naintindihan po? So if Bible is true and there is no lie, then there must be heaven and hell. Kaya nga kung ang Biblia ay totoo at walang kasinungalingan dito, ay meron talagang langit at lupa, ay Then, langit at impyerno. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. This verse is also true. Ang bersikulong ito ay totoo din naman. One day we're gonna die. Sa isang araw, minsan ay mamamatay tayo. But after death, there is God's judgment. At pagkatapos ng kamatayan ay ang paghukom ng Diyos. Then how can we get salvation? Kung gayon, paano tayo magkakaroon ng kaligtasan? If we surely repent, God guide us to get true salvation. Kung tayo tunay na magsisisi, ay gagabayan tayo ng Diyos patungo sa tunay na kaligtasan. That's why the Mark chapter 1 verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Yes. Magsisi is not confessing our sin every day. Yung pagsisisi ay hindi yung pagkukumpisal ng ating kasalanan araw-araw. The true repentance is when we desire to get salvation, even though we give up everything in this world, that's the true repentance. Yung tunay na pagsisisi ay yung gusto nating maligtas kahit na iwan pa natin yung lahat ng bagay sa mundong ito. Ito yung tunay na pagsisisi. This is very important. Ito yung napakalaga. Here is the sea, and Narito one man fall into the sea. Narito isang dagat at may isang taong nahulog dun sa dagat. He cannot swim. Hindi And siya he is drowning. Hindi siya marunong lumangoy at siya'y nalulunod na. Then this man wants to save him. At itong taong ito ay gusto siyang iligtas. So he threw the rope. Kaya nga, nagbato siya ng tali. But in his hands, he has money and cell phone. Ngunit sa kanyang kamay ay merong pera at cellphone. So to hold the rope, he has to give up these old things. Kaya nga, para mahawakan niya yung tali, kailangan niyang isuko lahat ng mga bagay na ito. If you are here, what's your choice? Kung kayo nandito, anong inyong desisyon? Oh, this is very expensive iPhone. I cannot give up. Napakamahal itong iPhone ko, ayoko isuko ito. My money is 1 million. I cannot give up. Meron akong 1 milyon, hindi ko ito kayang isuko. Then, you're gonna die. Kung gayon, ikaw ay mamamatay. So, giving up and holding the rope is better than dying. Yung pagsuko ng lahat ng mga bagay na ito at paghawak sa lubid ay mas mabuti kaysa mamatay. Tama po ba? Because he really know he's drowning. Dahil nalalaman niya na siya talagang nalulunod na. But here is another man. Ngunit dito ay may isa pang tao. He just watched this one. Napanood niya lang yung nangyayari. He's observer. Siya ay isang nagmamasid. Oh, if I fall into the sea, I'm gonna die also. Kapag ako'y nahulog sa dagat, mamamatay din ako. He's scared, but he doesn't desire. He doesn't desire to catch the rope as much as this man. Siya ay natatakot, ngunit hindi niya labis na inaasam na hawakan yung tali na katulad ng isang taong ito. He doesn't want to give up the money and cell phone. Ayaw niyang iwan itong kanyang pera at kanyang cellphone. Because he is not serious. Dahil hindi siya seryoso. Naintindihan po?
So if we listen the Bible seminar like this man, observer, we cannot get salvation. Kaya nga kung makikinig lamang tayo sa Bible seminar na gaya ng taong ito na nagmamasid lang, ay hindi tayo maliligtas. Some people say, everyone is sinner daw. May mga nagsasabi ng ibang mga tao na, lahat naman ng tao ay makasalanan daw. Everyone is going to hell daw. Lahat naman ay mapupunta sa impyerno daw. But he never been here. Ngunit hindi niya nakita yung kanyang sarili dito. That's why he just watch and not serious. Kaya nga siya ay nanonood lang at hindi siya seryoso. But we are sinners. Ngunit tayo ay makasalanan. And we are the one who is going to hell. At tayo yung mapupunta sa impyerno. That's why, rather than any other things, when we desire to get salvation, God will guide us to get salvation. Kaya nga, higit sa lahat ng mga bagay, kung nanaisin natin na magkaroon ng kaligtasan, tutulungan tayo ng Diyos na maligtas. God look at our heart. Tinitignan ng Diyos ang ating puso. That's why if our heart is not ready, God never allow us to believe the gospel. Kaya nga kung hindi handa yung ating puso, hindi tayo hahayaan ng Diyos na maniwala sa Ebanghelyo. So, today and tomorrow is the time to prepare our heart to get salvation. Kaya nga itong araw na to at yung araw bukas ay yung panahon para ihanda yung ating puso para sa kaligtasan. So, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Yes. If we think we are righteous and already good and we can go to heaven already, God never allow us to get salvation. Kung iniisip natin na tayo ay matuwid na at mapupunta na tayo sa langit, hindi tayo hahayaan ng Diyos na makatanggap ng tunay na kaligtasan. Jesus said, I just come to call sinners only. Sinabi ni Jesus na tinatawag ko yung mga makasalanan lamang in order to repent. Para magsisi. So, when we realize we are terrible sinner and desire to get salvation more than anything in this world, God will guide us to believe the salvation. Kaya nga, kung naniniwala tayo na tayo talagang miserabling makasalanan at gusto nating maligtas higit sa lahat ng mga bagay sa mundong ito, tutulungan tayo ng Diyos na magkaroon ng tunay na kaligtasan. But here are the reasons why people don't truly repent. Ngunit ito yung mga dahilan kung bakit hindi talaga tunay nagsisisi yung mga tao. First reason is, some people don't believe the Bible as a word of God. Ang unang rason ay hindi naniniwala yung mga tao na yung Biblia ay tunay na salita ng Diyos. That's why they are not afraid of the Bible. Kaya nga wala silang takot sa Biblia. Somebody says, there is a hell? Okay, I'm gonna go to hell. May mga nagsasabi na, merong impyerno? Sige, pupunta ako sa impyerno. I'm Filipino, so I'm already used to be the hot weather. Pilipino naman ako, kaya sanay na ako dyan sa maiinit na panahon. I love sauna. Mahilig ako sa sauna. If he really know what kind of how the hell is, he cannot say that. Kung nalalaman niya talaga kung ano yung itsura ng impyerno, hindi niya ito sasabihin. Hell is the eternal fire. Ang impyerno ay walang hanggang apoy. Once we go to hell, we never ever get out of the hell. Sa oras na mapunta tayo sa impyerno, hindi na tayo makakaalis pa roon. So, if people don't believe the Bible as a word of God, they cannot repent. Kaya nga kung hindi naniniwala ang mga tao na ang Biblia ay salita ng Diyos, hindi sila tunay na magsisisi. That's why until today, I explain the Bible is really accurate and the Word of God. Kaya nga hanggang sa araw na to ay pinaliwanag ko na yung Biblia talaga ay talagang salita ng Diyos at totoong may mga ebidensya. So, do you believe Bible is Word of God? Naniniwala po ba kayo na ang Biblia ay salita ng Diyos? Do you believe ang Biblia ay totoo? Then, number 2. If our heart is full of worldly desire, we don't want to repent. At sa ikalawang dahilan, kung ang ating puso ay nagnanais lamang sa mga makamundong bagay, ay hindi tayo tunay na magsisisi. Some people's heart only focus on the success and money, how to enjoy the world. May mga tao na nagtutuon lamang ng kanilang pag-iisip sa tagumpay, sa pera, at kung paano mag-enjoy sa sanlibutan. So in his heart, there is no space to get salvation. Kaya nga sa kanyang puso ay wala nang puwang para sa kaligtasan. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Jesus sa kanya,
may mga lungga ang mga asong gubat at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Tao ay walang magpapahingahan ng kanyang ulo. Ang anak ng tao indicates Jesus Christ. Ang anak ng tao ay tumutukoy kay Hesus Kristo. And he said, there is nowhere to lay his head. It means, some people's heart, there is no space to get salvation through Jesus Christ. At sinasabi na wala man lamang mapagpahingahan ng kanyang ulo, ibig sabihin, sa mga puso ng tao ay wala man lamang puwang para maligtas patungkol sa kaligtasan kay Hesus Kristo. So, in John chapter 5 verse 39, God already prepared the way to get eternal life in the Bible. At sa John chapter 5 verses 39, sinabi na ng Diyos kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan sa Biblia. But verse 40, would you read? Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Yes. Why? Why they don't want to come to Jesus? Bakit ayaw nilang lumapit kay Hesus Kristo? Because their heart seek the worldly pleasure. Dahil yung kanilang puso ay naghahanap ng mga makamundong bagay. Verse 44, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Paano kayo mananampalataya, gayong tumatanggap kayo ng kaluwalhatian mula sa isa't isa, at hindi nyo hinahanap ang kaluwalhatian mula sa tanging Diyos? So, for example, here is a lady. Halimbawa, may isang babae. And the one man really loves her. At may isang lalaki na mahal talaga siya. So he wants to marry her. Kaya nga gusto ng lalaking itong pakasalan siya. Then he is rich. Ang lalaking ito ay mayaman. And she has a maraming utang. At ang babaeng ito ay maraming utang. So she think, if I get married, I don't need to pay utang. Kaya nga iniisip niya na kapag ako'y pinakasal dito, hindi na ako kailangan magbayad ng maraming utang. Very good. Mabuti. But she has a boyfriend. Ngunit ang babaeng ito ay may kasintahan. If she doesn't want to stop this relationship, they cannot get married. Kung ayaw niyang tigilan itong relasyon na ito, ay hindi siya pwede magpakasal. Tama po ba? Everyone wants to go to heaven. Lahat ay gustong mapunta sa langit. Everyone doesn't want to go to hell. Lahat ay ayaw mapunta sa impyerno. But even though I want to go to heaven, I don't want to stop any sin and any worldly desire and my lifestyle, then we are not ready to get salvation. Ngunit kahit gusto ko mapunta sa langit, pero ayaw kong iwanan yung aking kasalanan, ayaw kong iwanan yung pagnanasa ko sa sanlibutan, at ayaw kong iwanan yung pamumuhay ko, ay hindi talaga ako tunay na magkakaroon ng kaligtasan. Actually, it's very natural response when we realize we are going to hell. Sa katunayan, ito ay natural na response lamang kung uunawaan natin na tayo talaga ay mapupunta sa impyerno. To this man, playing game is not important. Sa taong ito, hindi na mahalaga yung paglalaro ng mga laro. Boyfriend and girlfriend is not important. Hindi na mahalaga yung boyfriend o girlfriend. He's dying. That's why, even though he gave up everything, he must want to get salvation. Siya yung namamatay na, nalulunod na. Kaya nga, kahit iwan niya lahat ng mga bagay, gusto niyang maligtas. But if our heart is full of worldly desire, we don't want to repent. We choose the world. Ngunit kung ang ating puso ay puno ng pagnanasa sa sanlibutan, ay hindi tayo tunay na magsisisi. Pipiliin natin yung sanlibutan. And some people don't repent because they think they are a good person. At may mga tao na hindi nagsisisi dahil iniisip nila na sila ay mabuting tao. I already attend the church and believe in God. Ako yung ma-attend na sa church at naniniwala sa Diyos. But James chapter 2 says, even Satan believe in God. At ngunit sinasabi sa Santiago chapter 2 na maging si Satanas ay naniniwala sa Diyos. And some people hold the wrong doctrine. At may mga tao na pinangahawakan yung maling doktrina. And some people try to go to heaven by their good works. At may mga taong gustong pumunta sa langit sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa. That's why they think they don't need to repent. Kaya nga iniisip nila na hindi na nila kailangang magsisi. That's totally misunderstanding. Ito ay maling pangunawa. The Genesis chapter 2, God said to Adam, if you eat the fruit of the knowledge of good and evil, you shall surely die. At sa Genesis chapter 2, sinabi ng Diyos kay Adan na kung kumain ka ng
bunga ng pagkakakilalang mabuti at masama ay tiyak na mamamatay ka. God is a spirit and the man was created as a spiritual being. Ang Diyos ay espiritu at ang tao ay ginawa bilang espiritual na nilikha. So, spirit to spirit, through the spirit, man could have the fellowship with God. At espiritu sa espiritu, kaya nga sa pamamagitan ng espiritu ay mayroong pakikisama ang tao sa Diyos. But when the man committed a sin, this connection was broken. Ngunit nung magkasala ang tao, ang koneksyong ito ay nasira. The meaning of death is disconnection. Ang ibig sabihin ng pagkamatayan ay pagkahiwalay. So the spirit is dead. Kaya nga ang espiritu ay patay. So even though we do so many things with our flesh, it cannot reach to the God. Kaya nga kahit marami tayong ginagawa gamit ang ating katawan, hindi nito maaabot ang Diyos. So we are separated from God because of our sins. Tayo iniwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasamaan. So no matter what we do with our flesh, it's just things done by flesh. Kaya nga kahit anong gawin natin gamit ang ating katawan, ang mga bagay na ito ay ginawa lang natin sa katawan. So until all our sins are forgiven, we cannot be connected with God. Kaya nga hanggat hindi napapatawad ang lahat nating kasalanan, hindi tayo magkakaroon ng koneksyon sa Diyos. So when we pray with our flesh. Kapag tayo nananalangin tayo gamit ang ating katawan. Tama po ba? God doesn't hear our prayer because it's done by our flesh. Hindi ito naririnig ng Diyos dahil ito'y ginawa gamit ang katawan. We offer the money. It's done by our flesh. So God doesn't receive it. Naghahandog tayo ng pera, ito'y ginawa gamit ang katawan, kaya hindi ito tinatanggap ng Diyos. So when all our sins are forgiven, we are connected with God, then our spirit is alive. Kapag ang ating mga kasalanan ay pinatawad na, tayo magkakaroon ng koneksyon sa Diyos at ang ating espiritu ay mabubuhay. Then whatever we do, God accepts it. Kaya nga kapag kung ano man ang ating gawin, ito'y tatanggapin ng Diyos. So no matter what we do with our flesh, we cannot get salvation. Kaya nga kahit anong gawin natin gamit ang ating katawan, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Naintindihan po? And narrow gate, basahin po natin, verse 23, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At may nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, sikap kayong pumasok sa makipot na daan na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Yes. This verse is very important verse. Napakahalaga ng verse na ito. Someone asked to Jesus, are there a few who are saved? May nagtanong kay Jesus, kakaunti lamang ba ang maliligtas? So he's asking about salvation. Kaya siya ay nagtatanong patungkol sa kaligtasan. Then Jesus said, strive to enter through the narrow gate. At sinabi ni Jesus na sikapin niyong pumasok sa makipot na pintuan. So, when we pass through the narrow gate, we go to heaven. Kaya kung tayo pumasok sa makipot na pintuan, tayo makakapunta sa langit. If we don't pass through the narrow gate, if we don't get salvation, we cannot go to heaven. At kung hindi tayo papasok sa makipot na pintuan, hindi tayo makakapunta sa langit. So going to heaven depends on whether we pass through the narrow gate, whether we get salvation or not. Kaya yung pagpunta sa langit ay nakadepende kung makapasok tayo sa makipot na pintuan, kung maligtas tayo o hindi. Then after we get salvation, we walk the narrow way. At pagkatapos nating maligtas, tayo ay lalakad sa makipot na daan. This is our Christian life. Ito yung pamumuhay Kristiyano. Attending the church, prayer, and doing good works. It's not related to go to heaven. It's related to receive the reward in heaven. Yung pag-attend ng church, yung pag-pray, yung mabubuting gawa, hindi ito magdadala sa atin sa langit, kundi ito yung magdadala patungo sa reward. So this is important here. This man passed through the narrow gate and he never attended the church, never prayed, and immediately died. So ito'y mahalaga
may isang lalaki na nakapasok sa makipot na pintuan at hindi siya nakapagsimba, kaya di man lamang siya nakapagnalangin at agad siyang namatay. Can he go to heaven? Makapunta kaya siya sa langit? Can he go to heaven? He never attend the church. Hindi siya nakapagsimba. But he can go to heaven because he passed through the narrow gate. He gets salvation. Ngunit nakapasok siya sa makipot na pintuan, kaya makapunta siya sa langit. Tama po ba? But he never lived for God in his Christian life, so he has no reward in heaven. Ngunit hindi siya nakapamuhay para sa Diyos sa kanyang pamumuhay Kristiyano, kaya wala siyang gantimpala sa langit. Then he passed through the narrow gate and worked for the Lord for 5 years. Ngayon, itong isang tao ay nakapasok sa makipot na pintuan at nakapaglingkod sa Panginoon sa loob ng 5 taon. Can he go to heaven? Makapunta kaya siya sa langit? Yes, not because of his 5 years Christian life, but because he passed through the narrow gate, he got salvation. Hindi dahil sa kanya 5 taong na paglilingkod ng pamumuhay Kristiyano, kundi dahil nakapasok siya sa makipot na pintuan. About 5 years, he will receive the reward. Sa loob ng 5 taon, yun yung magiging kanyang gantimpala. But the problem is, John chapter 10 verse 1 here. John chapter 10 verse 1. Here. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw. Somebody doesn't pass the narrow gate, he just climb up and start to attend the church. Merong isang hindi nakapasok sa makipot na pintuan, siya'y tumalon lamang at nagsimulang umattend sa church. Can he go to heaven? Makapunta kaya siya sa langit? He attend the church for 5 years. Umattend siya sa church ng 5 taon. Can he go to heaven? Makapunta kaya siya sa langit? No. Hindi. Because he never passed through the narrow gate. Dahil hindi siya kailanman pumasok sa makipot na pintuan. Without salvation, he just attend the church, pray and praise the Lord and offer a lot of money. Nang walang kaligtasan, siya umattend sa church, nanalangin at nagbigay ng maraming pera. But when he stand before God, Jesus says, I never knew you. Ngunit kapag siya tumayo na sa harapan ng Diyos, sasabihin ng Diyos sa kanya, hindi kita kilala kailanman. Depart from me. Lumayo ka sa akin. If he is departed from God, he goes to hell. At kung siya ay malayo sa Diyos, siya ay pupunta sa impyerno. This man, he climbed up and he worked for the Lord for 50 years. At mayroon pang isang tao na ito, siya ay tumalon lamang at naglingkod sa Panginoon sa loob ng 50 taon. He became a pastor. Naging pastor siya. His voice become holy. Naging banal yung kanyang boses. Nice to meet you. Kumusta? He walked like a holy man. Lumalakad siya na gaya ng banal. Can he go to heaven? Makakapunta kaya siya sa langit? No. Even though he's a pastor, if he doesn't get salvation and doesn't pass through the narrow gate, he go to hell. Hindi siya makakapunta sa langit dahil bagaman siya ay pastor, kung hindi siya nagkaroon ng kaligtasan at dumaan sa makipot na pintuan, siya ay pupunta sa impyerno. So, the Matthew chapter 7, clearly Jesus says, verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yes. Not everyone. They are calling Jesus Lord, Lord. So, they think they are believers. Kaya, opo, hindi lahat. Sinasabi nila, tinatawag nila si Jesus na Panginoon, Panginoon, at inisip na nila na sila ay mananampalataya. But Jesus clearly says, not everyone shall enter the kingdom of heaven. Ngunit malinaw sinasabi ni Jesus na hindi lahat ay makakapasok sa langit. They work hard for the Lord. Sila ay naglingkod ng ng mabuti sa Panginoon. Verse 22, would you read? Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpupisiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? So in this way, they work so many things. At sa ganitong paraan, marami silang ginawa. They prophesied in Jesus' name. They did many wonders in Jesus' name. They cast out demons in Jesus' name.
Marami silang ginawa para sa pangalan ni Jesus, gumawa sila ng mga milagro sa pangalan ni Jesus, at nagpalaya sila ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus. But Jesus rejected them. Ngunit, tinanggihan sila ni Jesus. Because they never pass through the narrow gate. They never get salvation. Dahil hindi sila kailanman pumasok sa makipot na pintuan, hindi sila kailanman naligtas. So next verse, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung magkagayon ay pahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. I never knew you. Hindi ko kayo kilala kailanman. Do you want to know some secret? Gusto niyo po bang matutunan ang isang sikreto? My secret? Alam niyo yung aking sikreto po? Don't tell anyone. Huwag niyo po ipagsasabi. Only you know. Kayo lang po nakakaalam. Okay? Promise? My secret is, I know Coco Martin. Ang sikreto ay kilala ko si Coco Martin. I know him. Kilala ko siya. But he doesn't know me. Ngunit hindi niya ako nakikilala. So what if I visit his house? Kaya paano kung bumisita ako sa kanyang bahay? Coco Martin, I want to sleep in your house. Coco Martin, gusto kong matulog sa bahay mo. I want to work for you. Gusto kong magtrabaho para sa'yo. He will call the police. Tatawagan niya po yung pulis. Who are you? Are you crazy? Sino ka? Baliw ka ba? Get away from me. Lumayo ka sa akin. Like this, many people think they know God and they believe in Jesus. Kaya kagaya nito, maraming mga tao na nag-iisip na kilala nila ang Diyos at naniniwala sila sa Diyos. Then when they stand before God, Lord, I did many things for you. I want to go to heaven. Ngunit kung sila'y tumayo sa harapan ng Diyos, sasabihin nila, Panginoon, marami akong ginawa para sa iyo. Gusto ko mapunta sa langit. Jesus will say, who are you? Sasabihin ni Jesus, sino ka? Get away from me. Lumayo ka sa akin. So many people misunderstand. They are good believers and they can go to heaven. No, if they don't get salvation exactly according to the Bible, they go to hell. Maraming mga may maling pagkaunawa na sila'y naniniwala sa Diyos at mapupunta sila sa langit. Pero hindi. Kung hindi sila magkakaroon ng kaligtasan ayon sa Biblia, ay hindi sila makakapunta sa langit. So knowing God, before knowing God, we have to be known by God. Kaya, God must know us. bago natin makilala yung Diyos, kailangan makilala muna tayo ng Diyos. Think about this. One student wants to enter the UP. Pag-isipan po natin ito, may isang estudyante na gustong pumasok sa UP. So he studied hard. Kaya siya nag-aral ng mabuti. But he failed. Ngunit siya'y bumagsak. He studied again. Nag-aral siya ulit. Failed again. Bumagsak ulit. So he changed the plan. Kaya nagbago siya ng plano. Even though I don't pass the entrance exam, I'm gonna study in UP. Bagaman di ako pumasa sa entrance exam, mag-aaral pa rin ako sa UP. So every morning, he go to UP and study in the library. Kaya nga, araw-araw sa umaga, pumupunta siya sa UP at nag-aaral sa aklatan. And he wear the UP jacket. At siya nagsusuot ng UP jacket. UP! He wear the UP cap. UP! Susuot siya ng He UP wear cap. the UP shoes. UP! So he looks like a too much UP student. Kaya nga mukha siyang estudyante talaga ng UP. Then after 4 years, can he receive the diploma? At pagkatapos ng 4 na taon, makakatanggap ba siya ng diploma? No, because he never been the UP student. Hindi, dahil hindi siya kailanman naging estudyante sa UP. So before we work for the Lord, we have to check whether we really pass through the narrow gate, whether we really get salvation or not. Kaya bago tayo maglingkod sa Panginoon, kailangan natin talagang suriin kung nakapasok ba talaga tayo sa makipot na daan, kung talagang meron ba talaga tayong kaligtasan. Naintindihan po? So honestly, have you passed the narrow gate? Kaya sa katotohanan po, nakapasok na ba talaga kayo sa makipot na Have you pintuan? really got salvation? Naligtas na ba talaga kayo? What about your sin? Paano yung kasalanan mo? We can, even though we don't want, we commit a sin. Kahit ayaw natin gawin, nakakagawa tayo ng kasalanan. Bible says if we have one single sin, we'll be judged and go to hell. Sinasabi ng Biblia na kahit meron tayong isang kasalanan, tayo huhukuman at mapupunta sa impyerno. Even though nobody knows, we still remembered our hidden sins. Kaya bagaman wala nakakaalam, at naaalala pa rin natin yung ating mga nakatagong kasalanan. That's why sometimes we really regret
And sometimes we are so shameful. Kaya nga, madalas tayo nagsisisi at nahihiya. Then how can we get salvation? Kaya kung ganun, paano tayo maliligtas? When we truly desire to get salvation more than anything, God will help us to find the true salvation through the Bible. Kaya kung talagang nanaisin natin na magkaroon ng kaligtasan higit sa lahat ng bagay, tutulungan tayo ng Diyos na makilala yung tunay na kaligtasan dito sa Biblia. So, don't listen like a observer. Kaya huwag tayong makinig na gaya ng itong nagmamasid na ito. We are sinners who are really going to hell. Makasalanan na talagang pupunta sa impyerno. So if we consider this word as a joke, we cannot get salvation. Kung iisipin lang natin na biro lang itong mga salitang ito, ay hindi tayo maliligtas. In Genesis, God decided to judge the Sodom and Gomorrah with the fire. Sa Genesis, nagpasya ang Diyos na hukuman ang Sodom at Gomorrah sa pamamagitan ng apoy. Because Sodom and Gomorrah were full of sins. Dahil itong Sodom at Gomorrah ay punong-puno ng kasalanan. But God wants to save people. Gusto ng Diyos iligtas ang mga tao. But Lot's sons-in-law consider the word of God as a joke. Ngunit yung mga son-in-law ni Lot ay itinuturing na biro lamang yung salita ng Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't si Lot ay lumabas at kinausap ang kanyang mga manugang na noon ay mga pangasawa ng kanyang mga anak na babae. At sinabi, tumindig kayo, magsialis kayo sa lugar na ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Subalit, ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. In the Bible, there is no joke, no lie. Sa Biblia po ay walang biro, walang kasinungalingan. So don't consider this word as a joke. Kaya wag niyo pong ituring na biro lamang ang mga salitang ito. If the Bible says there is hell, there must be hell. Kapag sinabi ng Biblia na merong impyerno, meron talagang impyerno. If the Bible says if we don't get salvation according to the Bible, if Bible says we must get salvation according to the Bible, we must get salvation. Kapag sinabi ng Biblia na kailangan tayong magkaroon ng kaligtasan ayon sa Biblia, kailangan tayong magkaroon ng kaligtasan. So because of these reasons, people don't truly repent. That's why they cannot get salvation. Dahil sa mga rason na ito, hindi talaga tunay na nakakapagsisi yung mga tao. Kaya hindi sila tunay naliligtas. But we have to desire to get salvation with all our heart, even though we give up everything in this world. Kaya kailangan nating naisin na magkaroon ng kaligtasan ng buong puso natin, bagaman iwan natin yung lahat ng bagay sa mundong ito. Buong puso. This is important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Yes. So, today, we checked what will happen during 7 years Great Tribulation. Ngayon, ngayong araw na ito, sinuri natin kung anong mayayari sa loob ng 7 taong kapighatian. Everything is already set up. Hinanda na ang lahat ng mga bagay. So it means God is alive and Bible is really word of God. Kaya nga nangangahulugan na ang Diyos ay buhay at ang Biblia ay talagang salita ng Diyos. So we have to get salvation exactly according to the Bible. Kaya nga kailangan nating maligtas eksaktong ayon sa Biblia. Do you want to get salvation? Gusto niyo po bang maligtas? Gusto po? Oh. More than anything? Higit sa lahat ng bagay? Oh? I cannot give up my money. Di ko kayang iwan yung aking mga pera. I don't want to give up my cell phone. Di ko kayang iwan yung cellphone ko. Then if you miss the chance to catch the rope, sayang. At kung iyong hindi makuha yung tsansa na humawak doon sa lubid, sayang. We cannot be happy through the material things. Hindi tayo magiging masaya sa pamamagitan ng mga material na bagay. There are so many actor and actress and famous people, but they are not happy. Maraming mga aktor at aktres at mga tanyag na mga tao, ngunit hindi talaga sila masaya. Through the money, we can be comfortable because instead of taking the jeepney, we can ride the car or airplane. It will be comfortable, right? Sa pamamagitan ng pera, maaari tayong mamuhay ng komportable dahil kung marami tayong pera, hindi na natin kailangan sumakay ng jeepney, pwede na tayo magsasakyan o
mag-eroplano, magiging komportable yung buhay natin. Tama? But it doesn't mean we are happy. Pero hindi nangangahulugan ito na tayo ay masaya. Tama po ba? Okay. When people say, oh, I want to be like you, I want to be an actor, I want to look like you, the question I always ask them is why? Like, really, why? And people, and especially America, this idea of fame, that to be famous means that you're successful, that you're happy. Why am I unhappy? Okay, Stephanie Gaga hybrid person. Why are you unhappy? I was a millionaire. I had beautiful women in my life. I had cars, a house, an incredible, a solid gold career, and a future. And yet, on a daily basis, I wanted to commit suicide. When those things came, the happiness wasn't there, and I realized why that was. There was such an attempt to achieve these things and to keep going that you lose sight of the people and the blessings that you have around you. And when you have all this stuff, it doesn't mean you're happy. Has your happiness risen at the same amount as your bank account? No. That's the thing. They don't equate, or they're not tied in any way. They're not tied to each other. Wow. I mean, it allows you freedom and it allows you to go places where you can smile and look at the sunset and things like that. That's what you choose to do and you enjoy to do. Right. But there are a lot of people with tons of money who are unhappy. We are told that if we're beautiful, if we're skinny, if we're successful, famous, if we fit in, if everyone loves us, that we'll be happy. But that's not entirely true. But when we get salvation and find the truth, we are connected with God and we become happy. Ngunit kung tayo magkaroon ng kaligtasan at malaman natin yung katotohanan, tayo magiging konektado sa Diyos, tayo magiging masaya. So, 2 sessions left. Kaya may 2 session na lamang ang natitira. These 2 sessions are most important sessions. Itong 2 session na ito yung pinakamahalagang mga session. Please come and listen carefully. Pakiusap, pumunta po kayo at makinig ng mabuti. Okay lang po? Promise po? Yeah. So, last message. Makita-kita po tayo? Bukas. Please invite your friends and neighbor and family. We welcome everyone. Pakiusap, imbitahin niyo po ang iyong kaibigan, pamilya. Wini-welcome po namin ang lahat. Let's pray together. Manalangin po tayo. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Ama naming mahabagi na nasa langit, maraming salamat po sa pagbibigay ng mahalagang oras na ito para pag-aralan ng iyong salita. And thank you for giving us the Bible. At salamat po sa pagbibigay sa amin ng Biblia. Through the Bible, we understand you are really alive and Bible is Word of God. Sa pamamagitan ng Biblia ay naunawaan namin na kayo ay buhay at ang Biblia ay salita ng Diyos. And now, we really want to get salvation more than anything. At ngayon, gusto namin magkaroon ng kaligtasan higit sa lahat ng bagay. Please teach us how to be forgiven and get salvation. Pakiusap, ituro niyo po sa amin kung paano mapatawad at magkaroon ng kaligtasan. Please guide us, all of us, to listen carefully the last 2 sessions. Pakiusap, gabayan niyo po ang lahat sa amin upang makapakinig kami ng mabuti sa 2 huling session. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in the name of Jesus Christ. Pinauubaya po namin ang lahat ng oras na ito sa inyong makapangyarihang kamay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.